Okay, alright. Update po tayo si Kim Pogonov for today, guys. Ito po, guys, may interview po sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu tungkol sa Alibi. Alibi na kanilang movie na kung saan po ay gusto nilang maging matanyag naman na movie ng mga Pilipino sa mga ibang bansa. Gusto nilang maging maayos gaya ng Hollywood ba, guys. Yun po yung kina-target nila ngayon. And of course, guys, bago natin pisan ng ating topic for the day ay may tatlo po tayong topic. Sa ngayon po, guys, ay munang topic po natin ay about po sa interview ng Kim Pao dun sa Alibi nilang movie. At ang pangalawa naman po ay sino yung actress ng mutang kay Kim Chiu na hindi niya nabayaran hanggang ngayon, almost 5 years na. At ang pangatlo naman, guys, ay saan kumukuha si Kim Chiu sa kanyang hugot sa kanyang scene sa Alibi niya, guys. Yun po yung ating tumayan for today, guys, kasi marami na pong nag-aabang sa interview nila ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, guys. Ito na, guys, sa interview nila dito sa kanilang bago nilang movie, Aba, itong si Paolo Avellino talaga kilig chemistry. Hindi mo talaga maiwasan yung kanilang kahit sa galaw pa lang ng mga gesture, mga kamay, mga body, lahat ata, guys. Pansinin niya yung sa kanilang interview, guys, ay halos si Paolo Avellino yung tinanong ito. Halos suwakang tanong walang halong joke or something propaganda. Pero in fairness, kay Kim Chiu, nananahimik na si Kim Chiu kasi siyempre, pag ang lalaki kasing sumagot, guys, direct to the point kasi yan, wala nang paligoy-ligoy pa. In fairness naman dito kay Kim Chiu kasi ay super protective and supportado naman kay Paolo Avellino kahit saan man yan. Dahil alam niya naman sa kanyang sarili na pinoprotektaran talaga niya si Paolo Avellino. In fairness, ang tawag niya ni Paolo Avellino sa kanya, guys, is siya yung pinakamalaking foundation niya. Kumbaga sa bahay is Kim Chiu is my foundation. Parang kumbaga sa ganun pa, guys. Ibig sabihin nun, guys, is napakahalaga ni Kim Chiu sa kanya. Kaya, siyempre, lahat naman ng mga may mga jowa dyan, may mga asawa, saludo sa sinabi ni Paolo Avellino dito. Yung interview nga nila, guys, balik tayo sa interview. Yung interview nila, guys, is ang dami nakapansin sa kagwapuhan ni Paolo, pati yung kanyang pananalita. Halos si Kimi nga yung clingy. Kitang-kita mo sa galawan ni Kimi na very clingy siya. Pero sabi nga nag-interview sa kanila, guys, na ano yung magandang aral na idudulot ng movie nila. Sindi lang sagot ni Paolo dyan, guys, sa magandang aral na naidudulot ay kailangan pangkilikin ng atin. At saka yung bang proud sila kung ano yung kinalabasan ng kanilang bagong movie. Sana makaroon din daw ito ng magandang, kumbaga is a good vibe. At ang panong naman ng mga reporters sa kanila kung ano yung pakiramdam nila habang ginagawa itong movie na yun. Aba, ito na. Ito na yung pinakahihintay natin sa lahat. Na yung aabangan pala nila, guys, dito ay yung grabe. Mas grabe pa pala sa lilang pa makakaiyak, tagos sa puso. Halos gawa ito sa lahat ng konsepto ng daming nag-isip kung anong bagay dito sa pelikula or kung paano nila ito palabas or kung ano yung mga possibilities na pwedeng miscript dito. Kasi ang bigat pala nitong pelikula na to, guys, hindi pala basta-basta. Ang dami pala mga producers, director, management ang nagsamit pwersa dito para mabuo ang pelikula nito. And in fairness naman, kita naman natin yung progreso sa kanila. Kita mo naman yung mga blessing in disguise sa kanilang dalawa to na halos tad na sila ng blessing sa ngayon. Kaya nga pala, guys, may dagdag lang tayo dito ng konti. Kaya pala nag-reserve na si Kim Chiu ng kanyang semilya dahil mas marami pa palang darating na movie sa kanila. At yun ay I think hindi ka naman magre-reserve ng yung semilya kung ready ka na, diba?
siguro hindi pa para panahon para sa kanila yung magkaroon ng anak kasi ang dami pa naman. Ang daming mga project pa na kailangan nilang harapin eh. Pero pag wala ng project yan, yun na siguro yung time na mag-for good na sila ni Paul Avellino. If they can have, yun means sabi nila. But pasok lang natin yun na konting insertion na dun sa akin topic. Kaya nung tinanong sila kung ano, kumusta naman na yung puso ni Paolo Avellino pa, yung puso niya habang ginagawa yung movie na to. And Paolo Avellino told Dad, say that it's a pleasant and buhay na buhay siya kasi taos puso niyang nilabas yung kakayahan niya para sa movie na to guys. Kasi ang hirap eh. Mas mahirap pa pala ito kesa sa Linlan na kanilang movie dati. Ang alam nga ng mga karamihan guys, yung Linlan is iyon yung pinaka-hardest na movie nila. Pero ito pala, si Alabi pala yung pinaka-hardest is, ewan lang natin guys kung may mas hardest pa dito pagkatapos ng Alabi. Kasi feeling ng mga management o mga director guys is susundan nito eh. Pansin kasi nila sa kanila na ang lakas ng chemistry nila, patok na patok sila sa masa. Hindi lang mapamasa, kundi mapa-Hollywood pa rin yung kinaparyat nila guys. Kaya update natin guys yung patungkol dito. And then yung sunod naman guys, ito, bago natin pisahan yung ating sunod na issues sa about ito ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa atin, sa mga fans natin dyan na halos hindi na sila natutulog para makinig sa ating update for Kim Pao for today at sa mga files sa mga ibang bansa at all over the world guys. Paki-like and share naman po yung ating YouTube channel. Isang malaking tulong na po yan para sa atin para makapulong po tayo sa nasalantas. Ang vlog po natin guys, isang purpose po dito is para makapulong tayo sa mga kapwa po natin na nasalanta ng bagyo. Kahit konti lang guys, at least may idagdag po tayo sa kanila, diba? Ito guys yung isang actress po na almost 5 years nang nakautang kay Kim Chiu. Ito guys, kasama po nila ito sa shows na kung saan ay halos nakatandem din to ni Kim Chiu sa lahat ng mga showbiz niya guys. Yung mga nakasama din niya sa isang project. Di lamang po isang project kundi marami na din pong project ang naging kasama ni Kim Chiu. Kaya nga nagkaroon ng tiwala si Kim Chiu sa kanya dahil naramdaman niya kasi noon na totoo ito sa kanya. Pero in fairness isa din pala itong budol na kaibigan. Kasi yung mga iba guys, yung iniisip ng mga iba kasi dito, itong actress na to is napakabait. Yung mga salita ng mga ibang kaibigan ni Kim Chiu ay parang kumbaga kung ikaw din yung isa sa mga naging kaibigan na actress nito, wala ka din palang masasabi guys. Dahil hindi naman pala ito yung actress na nagsisinungaling. Ganun nga, napakaganda kasi yung mga beautiful languages na sinasabi kay Kim Chiu. Kaya itong Kim Chiu nagkaroon ito ng konsensya. At hindi naman mahirap lapitan si Kim Chiu pagdating sa mga ganyan na bagay guys. Kasi kilala naman natin si Kim Chiu na napakabait niya at mabilis. Kumbaga guys is mapagbigay siya. Pero itong actress na po guys is mukhang sinamantalang hata yung kabaitan ni Kim Chiu dahil tuwing hindi naman naniningil si Kim Chiu Kaso nga lang, ang problema itong actress na to umiiwas na kay Kim Chiu. Isipin mo, 5 years nang hindi na nagbabayad. Wala man lang siyang narinig kay Kim Chiu kung maningil si Kim Chiu. Pero sa mga nakautang ba, kung ikaw is kaling nakautang, aba, obligado ka naman na bayaran yun. Huwag mo nang hintayin na sisingilin ka pa nila, diba? Iyan yung mga kataga guys na pag ikaw ay may kailangan, syempre pag malapit na kaibigan mo or as in na malapit sa iyo guys, ay pinapagbigyan mo talaga. And of course guys, kung ikaw naman yung nakautang, aba syempre obligado ka naman na magbayad. Huwag mo nang hintayin
nasisingling ka pa nila. Umabot na ng 5 years. Ni Hai ni Iho, wala man lang itong text. Kahit man lang sana mag-text guys na pasensya ha, kaibigan, or si ganito, or si Petra, or si Maria. Kasi wala pa akong pera, alam mo naman yung sitwasyon, or ganito ganyan. Hindi naman siguro mahirap na i-text mo yung taong nakautangan mo para sa ganon ay makaroon naman ng idea, di ba? Hindi yung gawin mo siyang parang ghost na para ka lang bula na nawala. Pero nung oras ng kagipitan mo, nandyan si Kim Chiu palagi. You know what guys, yung kaibigan ni Kim Chiu, hindi ito nagsasalita si Kim Chiu, hindi niya nababanggit ang mga ganitong kataga na may umutang sa kanya ni isang taga-showbiz na kaibigan niya. Hindi niya ito nabanggit guys, pero nabanggit ito ng kaibigan niya. Dahil no consent siya siguro ito dahil siya yung mag-refer kay Kim Chiu. Matalik na kasi itong kaibigan ni guys pero hindi niya in-expect na sa sobrang tiwala niya. Pati rin pala siya mabudol. At hanggang ngayon guys ay iniiwasan pa ni actress si Kim Chiu at itong matalik na kanyang kaibigan. Dahil siguro nahihiya na, pwede rin nahihiya, pwede rin walang pera, or pwede rin makapal lang ang mukha. Yan yung mga sinasabi ng mga karamihan sa kaibigan ni Kim Chiu guys. Kung bakit ang bilis niya magtiwala sa mga tao na hindi naman niya kilala ng lubusan. Aba syempre kasi guys, yun kasi yung sinasabi natin na sa oras na kagipitan nandyan palagi si Kim Chiu. Wini-welcome niya lahat yung mga iba't ibang tao para sa gano'n na matulungan niya. Pero in fairness naman dito guys sa sobra namang bait ni Kim Chiu, nabudol talaga siya. May mga isang kaibigan po si Kim Chiu guys na nagsasabi na kung ayaw niyang magbigay muna or kung sakaling hindi pa siya nakaparamdam sa iyo, hayaan mo na lang, magkukusa na lang yan pag may pera. Yun yung sabi ng mga iba niyang kaibigan guys. Kaya nanahimik na lang si Kim Chiu para sa gano'n ay wala ng issue or gulo. Dahil always ang actress na to guys is palagi may mga bad issues. Ang dami yung issues sa kanyang sarili. Kaya itong si Kim Chiu guys is hinayaan niya na lang. At sad to say guys, yung mga kaibigan niya po yung napupirsa dito sa actress na to na magbayad. Tas inaawa po sila Nadao na naman po tayo sa issues na kung saan po guys is paano yung eksena ni Kim Chiu sa kanyang mga singles. You know guys napakabait talaga ni Kim Chiu guys. Alam mo yung mga kanyang eksena nandun sa Albini na kanyang bagong movie at saka si Paulo Aba. Kakaiba to guys. Sabi nga niya na dito niya daw naramdaman na yung kanyang role ay malayo sa kanyang status sa buhay. Kasi first time daw niya kasi yung kanyang role is isang, alam mo na. Sabi nga ni Paolo Avellino sa kanyang parang hindi daw niya makilala si Kim Chiu sa kanyang role na yun. Pero syempre as a role lang naman yun, hindi naman sa totoong buhay. Maraming nagsasabi na si Paolo guys ay hindi naman minamapula ba? Hindi sa ganun na bagay. Pero nanginig daw yung kanyang balahibo habang ginagawa ni Kim Chiu yung kanyang role kasi naninibago siya Hindi niya in-expect na ganon para kagaling si Kim Chiu sa mga iba't ibang klaseng role. Mapaganon man, mapasweet man, or artista man. Doon siya napapabilid kay Kim Chiu sa how many years na nilang nagkasama guys ay naninibago pa rin si Paolo kay Kim Chiu, napapahanga kasi one of the best fan ni Paolo guys is si Kim Chiu sa mga lahat ng mga roles. Pero dito sa role ni Kim Chiu na ito guys is kahit naman siguro
kahit pa nga yung mother ko guys ay sabi niya, wow, ang galing talaga ni Kimi. Ang galing niyang, kumbaga is, magaling siya mag-carry sa kahit anuman role na ibabato mo sa kanya. Yan po yung mga sinasabi din ng mga karamihan sa mga role ni Kim Chiu na napakagaling niya guys. Wala ka talagang masabi. As in na-appreciate, ang daming nang-appreciate sa kanya, ang daming nakagusto sa mga roles niya. At higit sa lahat guys is na-appreciate din nila yung role nila ni Paula Avellino na sa ganon guys is napatunayan nila sa kanilang sarili na kaya nilang gawin kahit anong home. Kaya sa mga fans mo natin dyan guys, shout out po sa kanila. Sa mga patuloy na nakikipag-watching sa atin, patuloy sumusuporta, maraming salamat guys at hanggang dito na lang po yung ating updates. Maraming salamat at ingat po tayo palagi.